ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. Sa radyo mo. Ang musunod na programa ilang dumati usa ka binaya. Ang mga pulong ug ahuna na pagaliwatan sa dumala diri iyan lamang ug wala labot ang mga kawani ug dumala ning sibihan RMN illegal. Kala kumusta gamayong buntag? Welcome mga kaigsunan sa atong tulumanon. Ang kasayuran sa atong katawhan. Inigadlaw nga Martes, Pitsa 10 ng bulan sa Hunyo tuig 2014. Ini magigala sa kahanginan City Councilor Ariel Parinio Anghay. Karang-taon-taon ang atong partner si Councilor Bayani Ariola. Going na siguro siya padong din sa atong sibihanan. Ngayon taga may buntag sa itong mga suking tigpaminaw sa 44 ka barangay sa siyudad sa Iligan. Lakip daw sa bangatong ika-45 ka barangay. Nahimo na ng barangay City Hall. Ang atong ika-45 nga barangay, ang barangay City Hall. Uli 44 rata ka barangay mga kaigsunan. Italay gaangga ani barangay City Hall. Muna nahimo nga barangay City Hall, ika-45 ka barangay sa Dakbayan, Siligan. But anyway, ang atong barangay no, sa Dakbayan, Siligan, 44 rata ka mga barangay. Ngayon taga may buntag sa atong mga suki paminaw diyo sa atong mga hinterland barangay. Sa iyo nga kusugay nga atong signal karong buntaga. Sa atong mga jeepney driver, mga taxi driver, sa atong mga sidewalk vendors, sa ato mga professional, sa ato mga nanay karong buntaga nga nasa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay, sa ato mga retirees, no? Sa ato mga senior citizen nga naminaw karong buntaga, atong panila paborito kuno nila ang atong Sibya karong buntaga. Gikan ta sa adlawng Lunes ngadto na sa adlawng Sabado, gikan sa alas 8:30 ngadto na sa alas 9 entag na sa buntag. Ito yun nga programa mga kaigsunan sa atong maaptik na Congressman Vicente Bart Belmonte Jr. sa atong Lone District sa Dakbayan sa Iligan, sa atong Vice Mayor Roderick Marso, atong mga konsyali sa Dakbayan sa Iligan sa tumong tinguha nga mahatagan og lambag, mahatagan og kwintas klaras so, ang tanan nga mga isyu dinhi sa siyudad sa Iligan. Unya sanglit karong adlaw mao man ang adlaw Martes, mao na sa magpapahigayon sa atong regular nga session sa atong mga sakop sa sangguniang paglungsod. Pinag-usab sa pagpanguho sa atong maabtik nga Vice Mayor Roderick Kait Marso. Atong isgutan karong butaga mga kaigsunan ang kining miuras no proyekto sa atong maabtik na Congressman Vicente Bart Belmonte diha sa may Iligan City Public Plaza. Salamat sa atong congressman sa iyang pagda sa mga proyekto no dinis Dakbayan sa Iligan. Bisag pa man nga matawag nato nga wa nay PDAP no ang atong mga kongresista. Kinahimo man siyang isyu mga kaigsunan dito sa atong nasudnon nga mga iksina no dito sa atong kongreso. Apan despite nini kaning kamot gyapon ang atong Congressman Vicente Bart Belmonte nga daghanan gyapon nga mga proyekto gikan sa kauluhan, gikan sa atong nasudnong buhatan, gikan ni Pinoy no, gikan ni Presidente Noynoy Aquino guban pang mga nasudnong ahensya sa kagamanan nga mada ang mga proyekto dinhi sa atong Dakbayan, labi na sa atong Lone District. Daghan na kayo, lakip na usab nini kini Iligan Bukidnon Road, ang atong Circumferential Road, daghanan nga mga proyekto sa mga matag barangay, no di na mahiyap, mga kadalanan, unya ang usas mga matawag nato nga visible kaayong proyekto karon mga panahon ng mga kaigsunan ang kining pag-atop no pagpa-atop partially no partial mayon tag partial kay kung makita nato ang Iligan City Public Plaza nato karon mga panahon na
Panahon gani nga adunay mga seremonyas, adunay mga activity, adunay kalihukan ang atong syudad sa Iligan. Ang nya panahon nga init kayo, initan intaw ang atong mga may buntag yan. May butag brad. O may butag mga kaigsunan. Atong gisgutan yan ang kining proyekto karon ni Congressman Vicente Bart Belmonte, no? There is my Iligan City Public Plaza. Atong pasalamatan ng atong congressman yan kay naatupan na, no? Doon na atop ang atong Iligan City Public Plaza. Nindot na kayo tanawon brad. Nakita ni mo karon. Actually galabay man kita din ha brad. Unique kayong design, no? Murag gipakuan man ni congressman, iya man ning ipa-contest ang nawala nga design. Sa mga architect dinhi sa Akbayan sa Iligan. Og nakita na to nga maayo gid kayo ang pagkapurma niini. Hinuon wa gid mahurot ang tibuok plaza kay natural. At least naa siya iyahang open Landong, doon ay landong. Pero doon na siya landong, mga almost katunga mo siguro na. Ang design magud ani yan, matod pa sa usa sa engineer, no, ang atong nahinabi nga ideal siya in the sense nga ang public plaza magud gikinahanglan open. Yes, open. Ang tuyo lang ni ana sa pag-atop partial, no, partial nga pag-atop. Labi na katong doon natay stage diha. Dayon at least dunay atop gamay kay pananglitan kung dunay mga activities, dunay kalihukan ang atong syudad sa Iligan. Dili lang siguro atong syudad nga makagamit nini, uban nga mga NGOs, uban nga mga civic clubs, uban nga mga kahupungan nga mogamit sa atong Iligan City Public Plaza panahon nga adunay programa, panahon nga init kayo yan ang mga tao in town maghinagig palando. Karon manggod manggawas ang mga tao. Of course manggawas labi na init kaayo. Dayon panahon nga dunay programa di in town sila maka Toros kilid, tapos mapalandong yuga. Unya dili pod mahinayon ang programa kung adunay ulan-ulan. Mao gyud. Ting-ulan na ba karon yan? Gahapon grabe ka kusog. Kusog kay ulan. Aksyon na po gani kabalaka ang uban nga basin og musaka na pod ang suba na to. Suba na to. May gani kay doon na plano ang nasudnong kagamana nato nini yan. Gipalo up ni Congressman Bart Belmonte kining 2.4, no, katong giingon niya, billion pesos. Siguro kung masayop 2.4, no, 2.4 bilyones ka pesos nga proyekto alang sa flood control project dinis Dakbayan Siligan kining duha ka river, no, duha ka suba. Kining subas Mandulog River, o kinis may gitawag natong Iligan River. Kining Iligan River kining bitos may tubod. Ang tawag na yan Iligan River. So dunay proyekto nga 2.4 bilyones ka pesos gikas na sudnong buhatan gikan sa kung wa ko masipyat gikan sa National Calamity Fund nga gialokar for Iligan City. Actually duhani, no, Iligan City and Cagayan de Oro City. Mo ning paghatag yan ni sa atong nasudnong kagamanan pinaagi ni Pinoy. Pero ako naibawan mas dako ang Iligan City allocation. Mas dako ang Iligan City. Mas dako gani ni sa unang panahon yan. Nakuhaan lang ni tungod kay nilabay tong bagyong Pablo. Dito may kuan dito sa Davao. Unya dunay mga requirements nga wa day na mapasa. Muna nagamay, no. Dili gid siguro matawag nato gamay gyapon kay billion ba niyan. 2.4 billion. Pero sa side to sa city ba dili to sa side si congressman. Si congressman tanan na kuan niya tanan, no, na fulfill niya tanan kung unsa tong mga requirements kinahanglan. Ug mo na nga naagi dako nga budget nga gi-allocate, no, ang national government para sa Dakbayan sa Iligan in relation sa nahitabo sa Sindong. Gawasan ng 2.4 billion pesos nga flood control project. Kay basta panahon ganiting ulan kagahapon adlaw doon na po yung mga tao nag-ampo in town, hinaot punta nga di na makusog ang ulan. Pinabalakan na po sila. Doon na may pubya bitaw yan. Mao gyud, doon ay pubya. Murag ang tao karon basta gani magulan makahuna-huna na dayon asa kami bakwit ani. So di na madugay pipila ka bulan ibiding naman na yan sa atong mo paygayan nga bidding ang DPWH, no, Department of Public Works and Highways. Mga regional office man siguro yan, no, dili na sa Iligan, regional office, Department of Public Works and Highways. Mo bidding aning 2.4 billion nga flood control project, usa kini ka nasudnong programa ni Pinoy, of course, pinagi usab sa atong maabtik nga Congressman Vicente Bart Belmonte. I think apil man tingali diha Brad ang component nga naa sa OCD, no, Office of the Civil Defense.
nga mukabat po og mga 199 million katong atong gi-request sa resolution nga ipa-download na dinhi no sa dakbayan sa Iligan sa DPWH para pud ni gihapon no labi na tong mga infrastructure projects katong mga water projects sa mga sindong areas no Bitaw usahay mag-wonder tayan kay dugay na maguna nga proyekto pero na naman siguro ng gobyerno no agi magyug kag bidding proseso gyud ba publication bitaw sa unang panahon mapasanginlan ang mga konsyal mapasanginlan ang mayor mapasanginlan ang vice mayor nagikaw-kaw na sa mga konsyal ang kwarta sa sindong kay dako kaayo ang kwarta sa sindong nga hangtod karong panahon na wala pa magamit inana nga mga istorya yan anyway na naman no siguro karong bulan na yan mabiding na siya mabiding na siya now balikan nato ning Iligan City Public Plaza ato pasalamatan yan no kay for the first time sa gikan ko na tao ko ana man kuya improve na kayo sa una Brad, mana ka rin na, ni Mahal nag-i-dias likod. Okay, kuan man, taka naman po pangian mga lalaki po din tam. Kana bitang mo pa turatoy lang bitaw, mo paturagas lang asa bitaw mo bitaw iro bitaw. Wa pa man gud CR sa una. Wa pa CR karon diyan. Mutago lang nagbato pag uman, di na dan mo pagas. Murag iro. Murag iro. So at least na partially covered na ang atong Iligan City Public Plaza. Magamit na siguro niyan karong June 12. Mao nay atong nadunggan no nga bakit ipaabot nga na atong milabay nga gayon dito man kuno si congressman. Iya gid siniya mismo ni bisita gyud sa lugar. Doon ay pag-inspection. Iyang gi-inspect kung kumusta na ang mao nga proyekto. Siguro magamit ni karong June 12. Probably. Doon na kayo no. Ano sa June 12 Brad? Karon nang umaabot nga next week. Dili ba? Karon si Mana. Karon si Mana. Anyway, tanaw na to yan, no? Posibleng magamit na siguro. Kung naapa man siguro mga 80% o 90% naman siguro nang nahuman diha yan. Ang pagkuha na lang sa mga scaffoldings dayon diha. Once makuha na ng mga scaffoldings, pwede na gyud kay na magamit anytime, no? June 12 and June 16 kay June 12 Philippine Independence Day and June 16 mao ang kuan Araw ng Iligan. So makita nato nindot kaayo ang pagpaningkamot. Mas maayo pa gani gid yan nga makuan ba ni ma-expand bitaw nato atong plaza. Mapalapad bitaw nato kay sa unang panahon siguro ang atong public plaza dako na kana siya. Pero karon nga nagkadaghan ang atong mga tao, nagkadaghan usab ang mga tao sa Iligan, gamay na kayo Brad, nagamay na siya. Gamay siya kayo tan-awon karon. Gani aduna ganito mga proposals nga unta ipaabot pa na didto paingon sa police headquarters, no? Murag kanang karsada din ha, murag i-close na lang na siya nga yapil ang city police headquarters nga area. Pero sa pangutana asa pa dibalon ang lagi. Labi na gyud kining atong labi na gyud kining atong fire trucks, no? Kining sa fire Bureau of Fire Protection. Anyway, kung dunay inana no nga mga katumanan siguro, siguro magkapangita po siguro og lugar yan, no? Dito siguro pwede nato mabali ang public plaza. Para sa heritage sa nato Brad. Muna naandan. Heritage sa na sukad pa sa mga katigulangan, sa mga katawan sa Iligan, kanang atong City Public Plaza. Mao gyud na siya usa sa heritage nato nga niadtong unang panahon pa mag-abot ang mga tao diha. Magkuan lang no, mag tawag ani, mag family bonding, no? Magdua mga kabataan, no? Naanad na ang atong mga kaigsunan diha. Unya kuan pod sa ko paglibot-libot sa uban. Di na ako malibot gyud tanan ang Pilipinas, no. Kay doon natin mga seminar, ang Iligan City, ang nagbayan sa Iligan, mao ray plaza nga na tiles. Na tiles na. At least Brad, no, nga gihimo gingon ana kay presentable pod tanahon, no. Presentable tanahon labi na gyud. Palingaw lang ko Brad kay bisan sa Facebook gani mabutang ka ng labi ng mga ligo bitang mga bata din mo pa sigirit lang gawin butan na pasigirit man tiles man gud yan dandog pud dandog igani ko yan ko Brad basig nga mga lansa bitaw nang bildo ba
Oh, Kuya Wanta. Anyway, mingon tag pasalamatan nato ang atong maatik nga congressman, Congressman Vicente Bart Belmonte sa proyekto, no? Diha sa atong Iligan City Public Plaza. Yes. No? Congressman, more power kanimo, no? Dako kay kag nahimo sa dakbayan sa Iligan, and we hope for more projects para sa atong dakbayan, di lang karong tuiga, but up to 2016. Mas mudako pag yun ang kuan diyan mga kanibang proyekto kung doon na ba'y matawag na ito pa nagsinabot. Doon na naman ito panawagan natong congressman nga kung mahimo unta nga ito sa atong maabtik na mayor nga magsabot na, mag-meeting na. Nana ba kayo na-request ang mayor ba nga to sa kauluhan may tungod sa mga proyekto para sa Iligan? Nana ba siya nahangyo dito? Ato pangutanon sa Melchor ana. Ha? Si Melchor ato pangutanon. Okay, initiative man gina ang kita gud nga city ba gitawag tag highly urbanized city. So in other words, wa ta magsalig og gobernador. Wa man tay gobernador dinhi. Sa ato pa. Ang ato ra gyung madaganan dinhi, no, gawa sa atong congressman nga naa siya mga paningkamot aron gyud nga makagahin. Og kwarta ang nasudnon nga pangagamhanan aron sa pagsuporta sa mga proyekto sa dakbayan sa Iligan. Pero unta ang atong mayor maningkamot sad nga makakuha og mga proyekto pinaagi ngadto sa Office of the President. Kaya mo naman ang sunod nga ranking official nga dapat ning duolon. Of course, gikinanglan gina no, ang uban gani nga mga syudad, ang uban nga mga LGUs, maadtog yung ngadto sa Manila. Maningkamot gyud, kamot maadtog senador, maadtog presidente, maadtog kongreso, maadtog Senate, kay kuan mangayo og proyekto nga dalon sa para sa locality nila. Doon ako'y Wa pa ko nadunggan na. siguro na nay mga pagpaningkamot wala ta kabaw. Basig na yung mga communications nga ilang gibuhat, pero kanang personal nga moadtong mayor ngadto sa kauluhan nga mao nay tuyo. Murag wa pa ta nakadungog nga na. Wa pa ta nakaribaw sa report. Atong pangutanon ang kuan, taga City Information Office. Nabatay City Information Office? Ha? Nabatay City Information Office? May opisina dito. Na ba? May office. Sige. Anyway yan, karong adlaw yan, session man nato, no? Session nato. Doon ako'y draft nga resolution. Bagay ko ano yan. Ako'y draft nga resolution. Kining resolution nga nag-request sa Office of the Ombudsman and or to the Office of the Presidential Anti-Graft Commission o PAGCI to conduct lifestyle check to all elected Iligan city government officials. At pasabot ano yan, tanan, no? Gikan sa mayor, vice mayor, no? Mga city councilor and city government department heads, no? City government department heads kulang na. Pursuant to Section 4, Paragraph H of RA 6713, also known as the Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees, and RA or Republic Act 1379, commonly known as Ill-Gotten Wealth Law. Ano yan? So doon na tayo ipapasar, hinaot ta nga mapasar ni unya sa atong regular na session, ang atong usa ka draft resolution nga nag-awag sa office sa buhatan sa Ombudsman o di baka sa buhatan sa Presidential Anti-Graft Commission nga mo pahigayon og lifestyle check ngadto sa tanang elected Iligan city government officials, tanan nga mga departamento, department heads pinaagi sa kamanduan sa Section 4, Paragraph H of Republic Act 6713, also known as the Code of Conduct and Ethical Standards. No, doon naman kita gitawag nga Ethical Standards of Public Officials and Employees. O kani usab nga RA 1379 no 1379, otherwise known as the Ill-Gotten Wealth Law. So muna yan. Kaya doon nagi kuntas klaras ba kay kuan manggod sa mga ang presumption manggod ang kasagaran manggod nga dunay mga huna-huna mawa na ning mga gitawag nato gabons katahap. Kibaw gani mga gabons katahap laglang gabi Mura ba karon og kuan no? Gabons katahap karon sa ato. Doon na ba mawa nang mga gitawag nga cloud of doubts. Mga gabons katahap nga kini kunos Konsehal Ariola, dato na kuno kayo ni Nakadawat og 3 million. Nakadawat og 3 million. Kani kunos kun sa Councilor Anghay, doon na kuno'y anak nga gipa-eskwela dito sa Amerika. Secret millionaire. Secret millionaire ni
Grabe. Aron mawa na gining mga gabons katahap. No, nga gasigi lang o bisag human ang eleksyon bitaw yan. Bisag human ang eleksyon, Grabe lang gyapon grabe lang mga pagpangdaot, pagpangdaot. Kuno kini Ikaw ang kwarta sa sindong. gikaw. Gibahin-bahin ang kwarta sa sindong. So, Tilan. siguro once and for all, gikinahanglan na gyud nga doon na may lifestyle check. Pagkanindot ani Brad. Unsa man ang lifestyle check? Lifestyle check nga masayran mo no, gikan man gud kita mga elective officials Brad. Pag-assume nato sa atong posisyon naana rin tay gitawag nga gipa-fill up ta og kining SALN. Unsa nang SALN? Statement of asset and liabilities, no? So gipa-fill up ta kung unsa ang ato ang pila ang ato unsay properties nato, properties nato, ang atong mga sakyanan, pila ka buo, no? Tanang mga assets nato ug mga liabilities, no? Unya di na nimo mahibaw-an kay masusi man ang maigsoon og pila income sa usa ka konsehal, pila income sa mayor, pila income sa vice mayor, pila income sa usa ka department head. Unya makwenta na in a matter of 1 year makita nila nga kung pananglitan ang imuhang mga property suddenly ni increase, no? Kana bang makita nila nga murag dili man ni pinaagi sa imong sweldo. Ang imong sweldo mura man ni pero ngano man laging nakapalit ka ani, ngano man laging naka bangko kag sakyanan pananglitan. Imo na i-justify kung imo ba nang gipalit nga cash o imo ba nang gi-monthly. Ako man gipost sa Facebook yan. Doon mingon nga. Kanon ba? Maayo gani ning atong gibuhat mo igsoon. No? Pananglitan. Nagbalay ka o nakapalit kag bagong balay. Doon na kay Tris Andanas nga balay. Na kay Tris Andanas. Unya gasigi og unsa man? Gasigi expand, gasigi pataas. Pagyapog pataas. Gasigi 4 pataas. andanas siguro tanan. Siguro 4 andanas for story siguro. For story. Pwede mo nagmingon Kinsa na asa ambot kinsa. Mo ba? So unsa man ning lifestyle check no para sa atong mga suking tigpaminaw nga naminaw karong buntaga. Labi na sa atong mga sidewalk vendor. Kini maoy pamaagi no isa pa finding investigation. Sa kini ka investigasyon nga pagaymoon sa PAGSI, Presidential Anti-Graft Commission o di ba ka sa ombudsman. Usa kini ka pamaagi sa pagdeterminar sa usa ka government official whether or not nga doon na ba siya gitawag na sufficient evidence nga mo-file o kasong graft case against sa usa ka official nga naka-acquire, nakakuha, mikuha, mikawkaw, mi-acquire sa iyang kampangan pinaagi sa corruption. Pinaagi sa corruption. Unsa man yung mga pamaagi yan? Panlitan tan-aon, lifestyle check, tan-aon diha ang mga kanibang usa ka public official kani iyang gi-display nga mga lifestyle nindot Lahi na ba? guwapo kay balay, dagko kayo kondominyo, ang iyang mga anak ipa-eskwela dito sa US. Limo na mga aligasyon. Bulawan na Brad. Bulawan na. Kuan ako no gihipa na ang kay daghan na kay bulawan. Aritis diri, aritis dito, sing-sing diri, kwintas. Kining lifestyle check, tan-awon kung proportionate ba ang iyang gipakita nga income. No, iyang gipakita nga lifestyle diya sa iyang income. Pananglitan ang imong gideklarar nga income, pananglitan usa ka empleyado. Musweldo lang ka og 25,000 ka pesos matag bulan. Apan diya sa imong statement of asset and liabilities and net worth, diya sa imong SALN, ang imong mga propiedad mo kabat og milyon. Na diya na magduda ang investigator, ang ombudsman, ang Anti-Graft Commission nga asa man nganong nakapalit man ni siya og balay, nganong doon man ni siya kondominium, nganong nindot man kayang balay, nga ang iyang sweldo 25 million man ka pesos matag bulan. No, mo nang dunay lifestyle check. Na tingalig luto. Posible pod iya mapakita nga midaog man kog luto sa. Okay. Sige, asa man ang imong kuan na ba kay certification gikas PCSO. Nga midaog kas luto. Dayon, kani pang lifestyle check, kuan pod tan-awon pod ang imong of course lifestyle. Asa ka naman sa account. Asa ka tigkaon, imong sinina, imong bayhon,
ang imong manugal ba ka, kusog ba ka mamula, Sa una mo pusta lang og 2,000. sa una mo pusta lang og dili 5,000 pa. 5,000 ba? Mo pusta lang sa sultada man ang term na yan. Sultada. O sultadas manok tag 5,000. Pinakadako na na. Ha? Pinakadako ng 5,000. Ino nila? Dayon, Wa man ta dito. kung panalitan og mausab ng imong lifestyle. Nahimo na kang opisyal. Nahimo na kang opisyal, no? Sa kuan, nahimo na kang opisyal. Kusog na Pila na yung sultada? 100,000 na. 100,000? Nanawag si piliw ko na yan. Bisag mo pa-interview siguro sa Vice Mayor. Nadiri sa kuan, piliw ko na yan. Piliw ko na yan, So, inana mga kaigsunan nga gikinahanglan na once and for all, no? Nga mo kuan gyud mo do na naging matawag natog lifestyle check na kay gikinahanglan para tin-aw na gyud pa aron mawa na ning mga gabons katahap, no? Mga cloud of doubts, mga gabons katahap na kuno gipangbulsa sa atong mga opisyal sa syudad sa Iligan, sa old administration, ang kwarta sa Sindong, balig do na kunoy nanapian diha sa mga proyekto sa pagbaligya sa Iligan Diesel Power Plant. Doon na kunoy mga konsehal nga nanapian diha sa Iligan City Water Improvements Project, no? Guban pa aron mawa na ning mga katahap. Oo, tanaw na to Diba? kung mga balay karon dad. Tanaw na to kung kinsay haruhay ug kahimtang kay kista kasagara ang pasanginlan, ang mga elected official, kay tungod kuno kay na-elect na labi na sige tagbumbahan sa dyon, anak ko ni bagong sakyanan, Pastor Ariola, Pajero, bago kayo. Dapat may masusi, no? Dapat maayo matanaw, ma-check. Mo bitaw mo Si Councilor Ariola lang ay bago gyapon sakyanan. So then secret millionaire Ayun to anak nagipeskwela dito sa US may ganyan. Grab. Alam mo kag US mo na tag senador. Anyway, i-open nato tanan. Gikas mayor, vice mayor, councilor, tanang mga department head, i-open nato ang SALN. Para mawala ang gabon sa katahap. Para mawa ng mga gitawag nga gabon sa katahap. Ipakita nato ang SALN, ipakita nato mga bank statement, mo issue tag waiver, waiver nga mo pwede ninyong mahiling ang mga bank statement diha, mga passbook baka. Kay di man na ihatag pus bangko kung kay kuan o kay otoridad no gikas tag iya gikinahanglan tag waiver. Ako lang dadon na akong passbook. Di man kumpirma gyud ka bank secrecy law pwede man na. Isang gani gipasirox ng copy dira. Kita na mo na. Nasa may kaliwaw na to biliso diha. Imo man na. Imo man na yan. Pero ang katog yung mga investigator sa ombudsman o yung tagapagsi, Presidential Anti-Graft Commission, mo antog yung bangko. Pirma ko, palitan asa na video. Sa pirma. Di na malangan ako. Kita na ako diretso. Okay. So, atong giawagan ang tanan. Ikas mayor, vice mayor, councilor, department head. Nangutanang ano may labos congressman, sir. Dili man na siya local elected official. National position ng pagka-membro ni Mos Kongreso. No, doon na po ipamaagi. Dahil lang hapod. Napos sila mga investigations itong dito sa Congress. Gani mga senador karon ba, gina-lifestyle check man na sila sige. Correct. Aning mga kaso karon. Timely pa na sa ako yan. Timely kaniyan kay tulo ka mga senador na to pasagaan nagkaso sa ombudsman tungod aning issue ni Napolis. Dayon kaluoy sa Dios ang atong congressman wa ni maapil, wa ni malambigit sa listahan ni na pulis, wala ni sa listahan ni na pulis, wala ni sa listahan ni Binhor Loy, wala ni sa listahan ni Senator Ping Lacson nga nalambigit aning gitawag nga PDAP scam. Apan bisan pa man yan gadaoton gyapon. Kita usab binis dakpayan sa Iligan. Atong hagiton nga mamatay tanan open nato lifestyle check. Kaming mga konsehal mga igsoon makita man ninyo ang among kinabuhi. Makita man ninyo ang uban kapamisita ganis balay no kay say manghangyo man. Mga yugtabang. So makita ninyo kung kinsa sa mga opisyalis dinhi nga lahi na bang lifestyle no nausab na ba dayon
nakatukod na bagbalay dayon, nakapalit na bagkayutaan, mas mayo na masusi ba. Ang kaning lifestyle check, maoy mo deal, specifically deals yan with the question, is the public official displayed lifestyle disproportionate with his or her declared income? Ang iyabang lifestyle, doon pasabot, nindot kay siyag sinina, daghan kay siyag branded. nindot kayang sakyanan, nindot kay siyag balay, mamulang og tag 200,000 na pagsultada. Ha? Mao lagi. Kuya, ang kasi nga ng kantaha Mao lagi. Muda og mapod. Tapos nga ang iya bang gitawag nga lifestyle proportionate ba sa iyang gideclare nga income? Unya nakanindot pag yun ning lifestyle check yan, just in case nga mapamatud-an nga adunay gitawag nga mga ill-gotten wealth o kani mga unlawfully acquired nga sa ato mga public officer and employees. Doon na tayo balaod ni kining Republic Act 1379 o Republic Act 1379 or an act declaring forfeiture in favor sa state. Panalitan yan. Mapamatud-an nga mga matawag na itong unlawfully acquired. Doon na kay ill-gotten wealth. Kay hatag commission dito, left and right. Doon ay mga palusot, left and right. Doon ay matawag tungpats. doon ay mga tungpats, left and right. Kung imong napamatud-an sa Estado, napamatud-an sa Ombudsman, napamatud-an sa PAGSI, Presidential Anti-Graft Commission, na kining gitawag na unlawfully acquired kini nga mga kabtangan, aduna sila ipahigayon nga forfeiture proceeding. Embargohon. Embargohon Sa ato pa, dili na sa gobyerno. sa gobyerno. Dili na nimo mapanag-iya ang luna o kaha building ay Building. tukod. Example number 1, may sweldo lang ka 25,000 ka pesos. Apan ang imong declared income, ang imong declared assets, diya sa imong salin, mukabat kini og 2 milyones ka pesos tanan nimong assets. Nag-loan man. Maski pa. O sa pag-loan mo, ang imong sweldo is 25,000. Pila na po yung loan nimo, di mo po na mo loan ang bangko. Pero ang imong assets, imong tanan, kabtanan, alahas nimo, mukabat og 3 milyones. Kung saan nimo na? Sa una lang. So, ang gobyerno mosulod na dayon i-forfeit ang imong unlawfully acquired. Ang term is unlawfully acquired nga mga kabtangan i-forfeit kini in favor sa gobyerno. Ang gamiton sa gobyerno, sa Ombudsman o sa PAGSI, kining Republic Act 1379 o Republic Act 1379. May lang gidon ta Brad, no, nga walay makita ang PAGSI niini o ang Ombudsman nga dinis dakbayan sa iligan ang mga lifestyle na usab na gumikan kay naa na sa posisyon. No? So maayo ni nga resolution Brad, no? At least dinhi matangtang ang gitawag nimo nga gabon sa katahap, sa mga elected officials. Maingon pa nga number 1, ang issue sa sindong ng kwarta kuno gikawat sa mga elected officials ni atong milabay nga administration. Gikawat. So mas maayo na nga masusi. Mas maayo na nga matagaan og pagtagad para makita gyud kung unsa ba katinuod tanaw ng lifestyle. Nausab na bang lifestyle sa mga tao nga nadin na kumusta naman ilang mga sakyanan, kumusta naman ilang mga balay. Doon na condominium. Doon na issue nga, doon na kunoy konsehal nga, doon na condominium. Nangutana ko kinsa man ang konsehal. Kanas konsehal nga, doon na may condominium sa ila. Ikaw ba? Doon na kunoy condominium sa ila. Nakadungog ko ana. Secret millionaire naman. Doon na may condominium si councilor ang naay dito sa Manila. Ano siguro condominium sa Boy Scout? Dako biya kayo na. Dako gaya. Pero apo kayo nga building. Ako siguro tagi ana. Stila na kay share na. Siguro ko sir. Muna no. Gikinahanglan i-open na. Pero once and for all. I-open sa mayor ang iyang salin. I-open sa mayor ang iyang bank statement. Apil ang mayor ani. Of course. To level the playing field. Para makita no? Makita naman dili nga ang konsehal naman sa likiwa na sila taguan. Ang department heads apil ang department heads. Kaya doon naman kuno mga departamento diha sa City Hall kuno lang nga kuno nindot na kay mga bay, nindot na kay mga sakyanan, tanan para patas. Ang chief of staff ani apil.
Department head man na siya. Department head. Apil ang chief of staff, of course. Apil Kasi ako. ang gutmasot, Mirchor. Okay mo man, ang department head man ka. Apil. Ang chief of staff ba may pangutan? Department head man na siya. Ang iyahang Status. status. Ang iyang employment status. Employment status. Merit. apil sa Mirchor, ano no? Para patas. Patas ba? Mayor, chief of staff, city legal officer, dapat ka department head, mo sa department city legal. City legal? City administrator pa ganun? City administrator, mo gyapon tayo department head. Basta tanang department head. Apil ang vice mayor. Apil ang mayor. Apil ang ang councilor. Tanang department head, gikinahanglan i-open nato, i-abli nato. Ang tanan nato nga mga papilis dokumento. Kung proportionate ba ang imong income sa imong gideclare sa imong lifestyle. Lifestyle. Nakainom ko Brad nga ilang gitan-aw ang mga senador kung kinsay pinakadato nga senador o kinsay pinakapobre nga senador. Isa pinakadato. Murag milyar man siguro. Siguro senador. Tungod sa iyahang sa una, no? Sa congressman dili titunan nimong sa kongreso pinakadato si Kinsa man? Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao mo'y Pinakadato. billionaire. Buntong Billionaire sa Congress. Bot pa sa bot Kongreso, ang lower house o ang upper house. Pastilan ka ng atong kumo. Ang sunod, pwede man ita milyonaryo na. Kung Ang atong kumo. kung kusog kag kumo. Kung kusog kag kumo. Ang sunod, murag si Imelda Marcos man siguro to? Imelda Marcos. O bilyar ba ka to? Oo. So tanaw ng income. Tanaw ng imong assets. Tanaw ng imong asa man ang imong income gawas sa imong So pagkakonsider. sa ato pa tingali Brad, ang ato din may maingon po nga na irangko-rangko po ug kinsay pinakadato nato nga mga Mas konsiha. mayo gani. Mas mayo gani. So kinsa kay matap diya ang angay. Anghay. Bisag na to si Liwit diya. Murag na siguro ko sa liwit siguro Brad. Ipakita tanan. Wala man tayo ang taguan. Lago na. Magabi na. Nganong karon pa man na. Pamulitika na po na ni Kunsel Anghay. Ningon ko nga dili ni pamulitika. Kay di na Mudagan ka ba ka? Di na ko mudagan. Kay di na ko mudagan. Basta sa vice mayor ka. Or any elected. No? Elected position. Vice mayor, mayor. Di na ko mudagan. PTCA. Ha? PTCA. Federated PTCA na lang. PTA na lang ka, President. Dili na kumudagan. Dili ni pamulitika. Nga to lang, para undango na ning mga gabons katahap, undango na ning, kani si Ariola, dato na kay ni, kani si Anghay, milyonaryo na ni, doon na ni anak, ipa-eskwela dito sa Estados Unidos, kani nga atong mayor, mamulang ni, dagko na kayong sultada. May sulti nila. Dili lang kita yan. Doon ko mo pasabot kita tanan. Ang atong vice mayor, kusog kang musod o kasino, asam nagikag kwarta. Mo ba? Mo ni mga isyo. Ang atong vice mayor, kusog kang mo atong kasino, asam man isang kwarta. Kwarta siguro ni Siguro sa kasino dito siguro sa fifth floor na may kananan dito. mo lagi. Tanan, Sa liman niya. kung mamuang magani ka, kung musod magani ka kasino, kung imong kaugalingong kwarta, why problema? May problema na. Imong ng kwarta. Pero kung namulang magani ka, kung musod magani ka kasino, kwarta sa tao, kwarta sa gobyerno, imong kickback, gihatagan kag 5 6 gihatagan ka og SOP, emission. SOP man na siya. Muna itong tats. Ayun, kanang gitawag nila standard operating procedure. Mo ba? Gihatag sa imo, anya musod kag mamulang ka. Imbis ang imong bulang, ang imong sultada 5,000 ra kada manok, mo parada na kag tag 200 pesos. Mo parada na kag 500,000 pesos. Kagrabe. Tinuod man na yun, anak. Murag sila nga ng kwarta Brad. Murag lisod mo na ito pangitawa. Wa ko maingon nga tinuod. Ang ako lang giingon nga gikinahanglan hibaw-an na gyud tanan. Okay. Mano Ang ato vice mayor mo sulod mas kasino o dili man ka kaysa nang kwartang gigamit para tanan kwintas klaras. Dili lang ang atong mayor. Dili lang si Melchor Kisula nga giingon na si Melchor Kisula kuno naduna na kuno balay kuno dito sa Baroy. Di ta mo tuwa na. Di ko mo Bago pagani kayo. mo bitang di ko mo to. Kay bago pa kayo Bago pa kayo lingkod. Anyway, so inana yan. Basta og na nag-loan lagi, nag-loan.
posible na. So gikinahanglan Pero ato basta niya. sa storya ra po na Brad, Oh, mas bitaw. maayo nang masusi. In fairness bitaw kang Melso, in fairness sa atong mayor, in fairness sa atong vice mayor, in fairness sa tanan nga mga councilor, mga department head, Ano na? i-open nato ang SALN. I-open nato ang atong mga bank statement. Tanan. Mga properties nato. Balay atong kablihan. Oh, balay. Patanaw na to dito. Kasi sunod. Asa Basig na kay underground, na kay bilawan nito ilaw. Oh, bisag na kay kwarta ditong ikuan. Na kay gitaguan ng kwarta. Oh, Kay wa nimo gibutang sa bangko. Oh, so gikinahanglan abiyan nato niyan para patas tanan. Mo naman ni gipangandoy po sa ato mga katawan nga abiyan na ninyo dito kay sumo na kay ni mga istorya nga kani sa Ariola, milyonaryo na ni pila na ni katuig dia. Kini konsel ang 1998 man ni gabalik pa wala Three terms. Ako mag 3 terms ako, ikaw mag 5 terms ka. kani councilor angay 1998 pa ni gasugod gobyerno dato na kani. Pastilan ba? Secret millionaire Secret millionaire bitaw kanang kwarta ni Congressman Bart Belmonte. Ipuno na sa kwarta. Pag ipuno ng kwarta ni Congressman Belmonte o ni Vice Mayor Maso, di nakatupong sa kwarta Pastilan. ni Councilor Anghay. Paul Mateda. Ato lang nimo yaga-yagalan. Ayan, pero gikinahanglan. Dapat no, kani nindot ni siya Brad no nga mahatagan og pagtagad alang sa atong mga katawhan nga matangtang lagi ng ilang gabon sa katahap. Mawa na ni gini. Wala ng ilang gabon sa katahap labi na sa mga elected officials na hingin pa nangurakot din na ikaw ang kwarta sa gobyerno dili masusi man kaigsunan. This will be a big challenge sa tanang mga elected officials karon nga naa sa posisyon. Dapat masusi. Ingon pa pwede siya actually kay idea ni pwede siya no pero pwede siya nami mas pwede. Ingon siya rin mas mayo siguro atong I-open na. Open na to. Lagi pinabawaan kung nabato ilgatin well to wa. Mas maayo. Mas maayo. So, wala tayo oras mga silingan. Bisag late na kayo ni siyang resolution nga pasauban nganong karon pa. Pero at least na makita na magkatawa na to og masusi ug unsay tinuod. Wala tayo oras mga silingan sa atong tulumanon. Sa kanalang sa atong station manager, kini yung mga higala sa kaanginan, City Councilor Ariel Parinio Anghay. Og City Councilor Bayani Ariola. Salamat, may buntag iligan. God bless Iligan.